Mahigit doble ang tinaas sa mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila ngayong taon. May babala ang pulisya para maiwasang maging biktima ng cybercrime. Live mula sa Marikina City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Pag mas high-tech, mas napapadali yung proseso. Yun nga lang, kung nagagamit ito sa mabuti, mas madali ring nagagamit sa kasamaan. Patunay rito yung patuloy na pagtaas ng bilang ng cybercrime ayon sa mga otoridad. Kahit walang dalang cash ang customer, pwedeng bumili ng prutas kay Ariali Culintas sa Marikina Market. Basta may e-wallet, pwede mag-send payment sa kanila. Walang kahirap-hirap. Digital. Pero pati niya madali ring mabudol sa ganito, kaya alisto siya lagi. Dina-double check po namin. Tinitingnan po namin yung resibo kung nakapagbayad na po or hindi. Ang isa ring fruit vendor na si Weng Bonifacio sa ibang pambubudol umiiwas. Ang mga natatanggap niyang text spam na hindi raw niya alam kung paano nakuha ang cellphone number niya. Pag hindi kilala yung number o bagong sa mata mo, hindi mo na lang papansinin para hindi ka mabiktima. Ang pagmamatsyag naman ng security guard na si Salvador Reyes, hindi lang sa trabaho kundi pati sa kanyang digital life. Hindi na niya hinintay ang deadline ng SIM registration sa July 25 para magrehistro. Nag-iiwas kung anong mga may umano sa akin, nagtitext niya hindi ko pinapansin yun. Alam mo, baka kalokohan lang po ito. Ang pulisya ng Marikina di bababa sa 5 cybercrime case na natanggap kahapon. Karaniwan may kinalaman sa e-wallet scam. Kabilang ang mga ito sa mahigit 152% ng mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 6,250 ang mga kaso ngayong taon kumpara sa 2,477 lamang sa parehong panahon noong 2022. Ang mga online scam, 4,446 na ngayon June 2023, 1,551 na kaso lang noong first half 2022. Ang illegal access naman, 1,063 na ngayon, 570 noong nakaraang taon. ATM at credit card fraud, 625 na ngayong taon, 241 na kaso lang noong nakaraang taon. Dahil sa ang mga tao ngayon ay naging aware na dito sa mga problema sa scam at marami na rin po ang nagre-report, no. Isang probability kung bakit tumaas po tayo ay dahil yung mga tao ngayon ay kusa nang nagre-report sa atin. So this time na marami na tayong mga opisina hanggang provincial level, may 18 provinces na tayo na mayroong opisina. So naging accessible na ngayon yung pagre-report ng ating mga kababayan. Susan, ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ilan sa mga dahilan kung bakit lalong tumatalamak itong mga cybercrime, yung malware sa internet, pati yung kapabayaan na rin ng ilang online user, kaya laging maging mapagmatsyag. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.